Nakita niya siya noong araw na iyon. Nawalan siya ng malay at nakuhanan ng isa pang kakanyahan ng hayop. Sa mismong araw na iyon, akala niya ay nakaupo siya sa gitna ng dagat ng dugo at nagpakita sa kanya ang isang puting anghel na may 3 pares ng pakpak. Ngunit pagkatapos ng pagtatagpo na iyon, wala siyang naalala. Samantala, ang pagkakatawang tao ng Wings ay nagsabi na ang panginginig ng boses ng mga sanga ay nagpapatunay na siya rin ay isang sisidlan na pinili ng universal na puno. Hindi naintindihan ni Nadia ang sinasabi niya at tinanong niya kung anong branches, ano ang sinasabi niya. But as it turned out, hindi pa naman interesado si Nadia sa kanya. At pinuntahan niya ang bangkay ng higanteng ibon na dating nakaupo sa isang hawla kung saan kinokontrol ni Balzac. Pagpunta dito, ipinaliwanag niya na ang mga sanga ay mga himala na lampas sa limitasyon ng katawan ng tao at nagbibigay ng dakilang kapangyarihan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang nagniningning na sanga na naiwan pagkatapos ng pagkawala ni Balzac. Ipapasok niya sana ito sa bangkay ng halimaw. At habang inilalagay niya ang sanga sa sugat, sinabi niya na ang kanyang pangunahing hangarin ay maabot ang dulo ng mundo, ang parehong mga salita na sinabi niya kay A hanggang maraming taon na ang nakalilipas. Kaagad pagkatapos, ang napakalaking bangkay ng sinaunang ibon, tulad ng hayop, ay kumikinang sa dilaw na kidlat. Napuno ng mga agos ng matingkad na dilaw na kidlat ang buong templo at sa kanilang epic enter, nawala ang higanteng bangkay. Sa lugar nito ay lumitaw ang isang bata na nilamon pa rin ng maliliit na dilaw na kidlat. Ang pagkakatawang tao ni Wings ay agad na bumaling sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay kanyang kapatid, nilikha ng libu-libong buhay ng tao at minsan ay nakakulong. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Pinanood ni Nadia ang lahat ng ito nang may takot at pagkamangha. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Ang batang ito ay may manak ng ngiti at pulang mata na may mga pupil na parang ahas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na ang kanyang pangalan ay Sis. Ngunit ang lahat ng pagkilos na ito ay walang epekto sa labanan sa pagitan ni Ananta at ng Wings Incarnation's Protector. Puspusan ang laban nila, nagpalitan sila ng suntok, at ni isa sa kanila ay walang gustong pumayag. Ngunit sa dragon form, ang kalamangan ay malinaw sa isang panig ng Nantes. At ngayon kahit na ang malalakas na reinforced na suntok ng defender. Hinarang niya sila ng walang problema. At napilitan siyang umatras. Ngunit biglang, sa halip na habulin siya, ang dragon ay nagpakawala ng isang malakas na dagandong at naghanda ng iba pa. Ang tagapagtanggol ay tumingin sa kanya nang hindi maintindihan. May mali dito. Tulad ng nangyari, ang dragon ay naghahanda upang lumipad. Sinimulan niyang i-flap ang kanyang malalaking pulang pakpak bilang paghahanda sa isang gitling. At sa susunod na sandali, ito ay pumailan lang sa isang butas sa kisame. Lumipad ito ng mataas, mataas sa itaas ng templo at lumipad sa itaas nito. Habang ang alikabok mula sa paglipad ng dragon ay nagsimulang mawala, si Ziz ay medyo natakot at tumingin sa dragon na may galit na naghahanda sa pag-atake. Ang pagkakatawang tao ni Wings ay nagpakalma sa kanya at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Sinabi niya sa kanya na huwag matakot. Ngunit tila sulit ang takot dahil ang dragon ay nagsimulang bumuo ng isang higanteng bola ng apoy na mataas sa langit. Nang maabot nito ang pinakamataas na laki nito, direktang pinakawalan nito ng dragon sa kanyang mga kaaway. Ang bola ng apoy na ito ay tinawag na Jade Heaven Fire. Mabilis na tumakbo ang bola patungo sa mga guho ng templo. Napakalaki nito at mabilis na lumipad na parang meteorite. Ang pagkakatawang tao ni Wings ay hindi natatakot dito. Nagtaas siya ng kamay at nagtanong, how dare he look down on them? At idinagdag na wala siyang lugar sa langit, nagsimula siyang magtipo ng mga daloy ng asul na liwanag sa kanyang kamay. Sa sandaling ang bola ng apoy ay malapit nang tumama sa kanila. Ang pagkakatawang tao ng Wings ay nagsabi na magkaroon ng liwanag at isang maliwanag na kislap ng liwanag ang nagpapaliwanag sa buong templo. Ang daloy ng liwanag na ito ay hindi lamang nawasak ang apoy na bola, ngunit lumipad ng diretso sa dragon. Matapos tumama ang sinag ng liwanag sa dragon, nagkaroon ng napakalakas at maliwanag na pagsabog na nagpapaliwanag sa buong tuktok ng puting lotus tree at sa buong lungsod sa paligid. Tila walang bakas ng dragon, tanging mga bilog ng itim na usok. Pinanood ni Whitefoot at ni Ruby ang kabuuan nito. Sinubukan ng bunny girl na hawakan ng butiki ng buong lakas at sinabi sa kanyang mga nakatataas sa telepono na tapos na ang lahat. Iniulat niya sa isang malungkot na boses na pagkatapos ng labanan sa tuktok ng puting puno ng lotus. Ang puno mismo ay nawasak ng mga puwersa ng pagkakatawang tao ng pakpak.
Ito ay totoo, at ang tuktok ng puno ay nilamon ng apoy. Ipinagpatuloy ni Whitefoot ang kanyang ulat at sinabing ang kanilang trump card vengeance na nagkatawang tao ay natalo. Si Ananto ngayon ay walang kamalay-malay na nahuhulog mula sa langit, nilamon ng usok at mga labi ng apoy. Ngunit sa kabila ng mga pagpapalagay ng masugid na batang babae sa Nanti ay tila buhay pa rin, walang malay, at humahampas sa lupa. Balikan natin ang nakaraan at tuklasin ang simula ng isang kwentong Nanta. Bilang isang batang lalaki, isang walang lumaki sa isang tiwangwang na lugar sa ilalim ng nakakapasong araw, kung saan hindi gaanong lumaki, at mahirap makahanap ng pagkain. Sa mabatong lupain, ilang maliliit na lugar lamang ng damo ang makikita. Sa makatuwid, ang anumang paggalaw sa disyerto ay nakakaakit ng pansin, lalo na kapag ang isang pakete ng 4 na hina tulad ng mga aso, ay humabol sa isang maliit na pulang butiki. Buong lakas na tumakbo ang butiki, ngunit walang pagkakataong makatakas dahil mabilis itong naabutan ng mga aso. Bumilis ang una nilang dalawa at handang umatake. Ibinuka na nila ang kanilang mga bibig para sunggaban ang kawawang butiki at wakasan ang paghihirap nito. Ngunit biglang may lumilipad na palakol sa hangin. Tinamaan nito ang isa sa mga aso sa noo at napaungol ito ng nakakaawa. Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Agad na tumakbo ang isang paa sa nagulat na butiki na sinigawan ng may-ari ang mga aso upang makalayo. Ito ay isang Nanta na hawak ang kanyang isa pang palakol at malapit nang tapusin ang aso. Ang dugo, ikalat mo ulit, at ang aso ay nahulog na patay sa ilalim ng tingin ng kanyang slump pack. Galit na pinalabas ni Ananta ang sigaw ng labanan, sigaw ng kanyang tribo. Pagkatapos nito, ang iba pang mga aso ay nagsimulang umungol ng may takot at tumakbo palayo. Si Anantas na parang mga asong nagmamasid sa tumatakas na hina, habang ang butiki ay tumingin sa kanyang tagapagligtas na may paghanga. Pagkatapos ay itinali ni Ananta ang patay na aso at kinaladkad ito sa lilim sa ilalim ng malaking bato kung saan siya naupo, nagtago sa init at iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Itinaas niya ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay habang ang butiki ay nanatili malapit sa kanya at ikinakaway ang buntot nito na parang asong aamo na walang pupuntahan. Nagsisimula ng mabalisa ang mga galaw ng butiki at masama niyang itinanong kung bakit siya sinusundan nito. And then she added that she was useless to him kasi wala man lang karne, buto lang. Sinimulan niyang iwagayway ang kanyang kamay, sinusubukang itaboy ito at tinanong kung bakit ayaw nitong makalayo. Naiinis na tumalbog ng kaunti ang butiki palayo, at sa kaibuturan ng kanyang lalamunan ay nagsimulang mag-alab ang apoy. At pagkatapos ay naglabas ito ng agos ng apoy na halos pritong Ananta na namamangha sa kabuuan at halos hindi nakaiwas. Ngayon, hindi niya naisip na napakawalang kwenta ng butiki at nagtanong, paano siya nagkaroon ng apoy na hininga? Siya ba talaga ang inapo ng mga dragon? Tumalikod sa kanya ang butiki na may usok na tingin na nagpapakita ng kanyang paghamak sa kanyang katangahan. Ngunit biglang may gumalaw sa likuran ni Anant na nagpaalala sa kanya. Lumingon siya ng matalim para tignan ito, bumubuhos ang pawis sa pag-aalala. Isang napakalaking bagay ang bumungad sa kanyang likuran, mula mismo kung saan may isang bato sa likod kung saan siya nagtatago mula sa araw. Hindi pala ito bato, kundi isang higanteng rhinocero na nagpapahinga doon. At ginaisang siya ng butiki gamit ang apoy nito. At ngayon ay nagising siya at galit na ang kaawa-awang mga kulisap na ito ay nakagambala sa kanyang pagtulog. Ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa galit ay nakatuon sa kawawang Nanta, na napagtanto na ngayon ay kailangan niyang makalayo ng mabilis kung hindi siya ay walang maiiwan kundi isang tinapay. Mabilis na hinablat ni Anan ang butiki at ipinatong sa ulo at agad na tumakbo ng buong lakas, pilit na tinatakasan ng galit na mga rhinocero na humahabol sa kanya. Tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya, walang pakialam kung anong daan ang kanyang tinatahak habang papalapit sa bangin, umaasang ayaw siyang habulin ng mga rhinocero ng matagal at tumalon sa bangin. Bahagya siyang nakarating sa gilid at tumalon na may desperadong sigaw. Sabay-sabay siyang lumapag sa 2 talampakan at naisip na siya ay naligtas. Pero ang lumabas, may ibang taong nakatingin sa kanya, isang lalaking naka-cloak. Nagulat si Ananto nang makita siya at naitanong sa sarili kung bakit may tao sa gitna ng disyerto. Ngunit wala siyang panahon para malaman kung saan-saan pupunta ang mga rhinocero at galit ang pagbuga ng hangin mula sa mga butas ng ilong nito ay naghahanda ring tumalon. At iritadong tumingin sa kanya si Nunita at nagtanong, para hindi ka naman mahuhuli, di ba? Well, kung ganoon nga ang kaso, hindi na rin siya tatakbo.
Inilapag niya ang butiki sa lupa at nanginginig ito sa takot. Nakipag-away si Ananta at inilabas ang kanyang palakol. Tapos sabi niya sa rhino, "Sige at atakihin mo. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng hangin ng dakilang itim na dragon." Sabi niya na may kumpiyansa sa mga mata. Ngunit biglang, lumapit sa kanya ang kakaibang lalaking nakahod na ito at walang nakakaalam na bumaling sa kanya sa takot. Ngunit ang estranghero ay hindi gumawa ng anumang kakilakilabot, kinuha lamang ang talukbong sa kanyang ulo. Inilagay ang kanyang puting buhok sa ilalim ng sinag ng maliwanag na araw at may kumpiyansa na tumingin sa mga rhinocero. Tinitigan din siya ng mga rhinocero. Hindi tungkol sa umatras, ngunit nang ang mga mata ng estranghero ay kumikinang na may asul na liwanag. Agad na tumalikod ang mga rhinocero at nagsimulang tumakbo palayo sa nagmamadali at takot na paraan. Napatingin tuloy si Ananta sa estranghero nang may pagtataka. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong kayang takutin ang isang stone rhinocero sa kanyang hitsura. Nakangiting tumingin sa kanya ang estranghero at nagtanong, "Boy, okay ka lang?" Kalaunan ay naalala ni Ananta na noong araw na yun pagkatapos makilala ang estranghero, nagbago ang kanyang buhay. Nagbago ito magpakailanman. Pagkatapos noon, dinala niya ang kanyang bagong guro habang ipinakilala niya ang kanyang sarili sa nayon ng kanilang tribo, na nasa pampang ng isang ilog na napakahalaga sa mga bahaging iyon. Ang kanilang tribo ay nomadic at panakanak ang pal-ipat lipat sa iba't ibang lugar, nakakakuha ng pagkain sa pamamagitan ng pangangalap, pangangaso at pangingisda. Masayang sinalubong ng mga tribo ang isang nanto, ngunit nag-iingat sa kanyang kasama. Tinanong ng isa si Ananta kung gumagala pa ba siya. Tapos tinanong nila, sino yung naglalakad sa tabi nila? At walang sumagot na ayos lang. At ito ay isang kakilala niya na malaki ang naitulong sa kanya. Ngunit kaagad, isa pang boses ang narinig, sumisigaw ng kanyang pangalan at ang tunog nito ay labis na ikinatakot ni Ananta. Ang kanyang kapatid na babae na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanya at nagtatanong sa kanya kung saan siya nawala ng matagal. Patakbong lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang mga pisngi nito at sinabihan siyang huwag sabihin sa kanya na muli siyang pupunta sa mundo ng mga espiritu ng mag-isa. Kung may nangyari sa kanya, ano ang gagawin niya kung wala siya? Pagkatapos ay napansin niya ang kakaibang butiki sa kanyang ulo at tinanong siya kung saan nanggaling ang kakaibang hayop at kung bakit niya ito dinala. Sagot na lang ni Ananta na sinundan siya ng butiki at yun lang ang hindi niya maalis. Noon lang niya napansin ang estranghero na sumama sa kanyang kapatid at tinanong kung sino ito. Ipinakilala siya ni Ananta sa kanyang guro. Tinawag niya itong master at ipinakilala sa kanya ang kapatid niyang si Ashata. Biglang umubo ang ate niya at natatakpan ng malamig na pawis ang mukha niya. Umubo siya ng itim na dugo sa kanyang kamay. Agad na tumakbo si Ananta sa kapatid at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at sa halip ay sumama sa kanya sa bahay. Pero hindi maganda ang itsura niya. Napansin ng estranghero ang lahat ng ito at mabilis na gumawa ng isang plano kung paano niya magagamit ang mapanlinlang na batang ito. Nang umalis si Anita at ang kanyang kapatid na babae, ang estranghero ay inanyayahan sa pinuno ng tribo upang salubungin siya at matuto mula sa kanya. Ang layunin ng kanyang pagbisita sa mga lupain ng tribo. Doon ay agad siyang inalok ng mga pampalamig at inanyayahan upang maging komportable. Natuwa ang pinuno ng tribo sa panauhin dahil hindi sila madalas makatanggap ng mga dayuhan, kaya sinabi niya sa kanya na magiging kawalang galang kung hindi tratuhin ang isang panauhin na tumulong sa isang miyembro ng kanilang tribo. Sinabi rin niya sa kanya na maaari siyang magpahinga hanggat kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ipinakilala ng estranghero ang kanyang sarili bilang Master Rio at nagpapasalamat siya sa mabuting pakikitungo ng kanilang tribo. Tulad ng nakikita natin sa nakaraan, ang pagkakatawang tao ng Wings ay hindi nahiya na tawagan ang kanyang sarili sa ibang mga pangalan at linlangin ang mga taong mapanlinlang. Hindi makapaniwalang tumingin si Wings na nagkatawang tao sa butiki. Wala rin siyang gaanong simpatiya sa kanya, na para bang alam niya ang totoong intensyon nito. Ang mga pakpak sa mga mata ni Carnet ay muling kumikinang sa maliwanag na bughaw, at ang butiki ay natakot sa likuran ni Ananta, na tumulong na sa kanyang kapatid at dumating upang makinig sa usapan. Sinabi ng matanda na ipapakita ni Ananto ang panauhin sa paligid ng kapitbahayan, na hindi niya ikinatuwa at tinanong kung bakit siya. Ang mandirigma na nakaupo malapit sa kanya ay ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang ulo at pinayuhan siya na huwag makipagtalo sa matanda. Ngunit bago paalisan ang panauhin, may ilang tanong pa sa kanya ang hepe.
Nagtataka siya kung ano ang nagdala kay Master Rio sa ganitong mga ligaw na lugar kung saan-saan man ang lupain ay sira at hindi karapat-dapat sa paglalakbay. Ang pagkakatawang tao ni Wings ay may kumpiyansa na sumagot na siya ay isang explorer at nag-aaral ng mga lokasyon ng kaugalian at pagkakatawang tao mula sa iba't ibang rehiyon. Hindi lubos na naunawaan ng pinuno ang kanyang sinasabi at muling tinanong kung anong uri ng pagkakatawang tao. Inilabas ng bisita ang isang scroll mula sa kanyang bag at inalok siya ng tingin. Pagkatapos ay binuksan niya ang mapa at ipinaliwanag na mula sa imperyo sa silangan hanggang sa mga glacier sa dulong hilaga, sa malalalim na kagubatan sa kanluran, naglakbay siya ng maraming taon, nangongolekta ng mga alamat at tradisyon. Siya ay partikular na interesado at nabighani sa kwento ng isang Diyos na naipasa sa ilang na ito sa pamamagitan ng salita ng bibig sa loob ng maraming siglo. Nakinig si Anto sa kanyang guro, nabighani, kahit na hindi niya maintindihan ang kanyang sinasabi. Ngunit ang nakatatanda at ang mga nakatatandang tribo ay naghinala sa kanyang sinasabi at hiniling sa kanya na tukuyin kung aling Diyos ang kanyang tinutukoy. Sinagot sila ng Incarnate Wings at binigyan sila ng pangalan na nagpasindak sa kanila. ACK Haka, ipinaliwanag niya na ang sinaunang itim na dragon na ito ay nakatanggap ng kapangyarihan ng mga Diyos, at isa siya sa 6 na pagkakatawang tao. Siya ay tinawag na pinakadakila at pinakamalakas sa lahat ng pagkakatawang tao. Siya ay tinatreto ng may paggalang at takot ng lahat at may takot sa likuran niya. Siya ay tinawag na demonic incarnation, ang Black Dragon, AC Dehaka. At sa sandaling yun, mapayapa siyang natutulog sa isa sa mga kuweba sa gitna ng mga bato malapit sa nayong ito. Matingkad na nagniningas ang apoy sa gitna ng tepi at may niluluto sa isang kaldero. Hinawakan ni Ashida ang mangkok sa kanyang mga kamay at tiningnan ang laman nito ng may pagtataka. Sinabi ng lalaking may puting buhok na ang itim na dragon ang may kasalanan, idinagdag na ang kanyang ininom ay isang nakapagpapagaling na herbal na geuma mula sa Celestia's Empire, na nagpalakas sa kanyang immune system, nagpanumbalik ng kanyang sigla, at pumupuno sa kanyang katawan ng lakas. Nang marinig ito, nagulat si Ananta na ito ay mahusay. Matapos inumin ng geuma, nagpasalamat ang dalaga kay Master Rio na may masayang ngiti sa kanyang mukha at sinabing naramdaman niyang mas magiging maayos ang pakiramdam niya ngayon. Sa pagsasabi sa kanya na huwag labis na magtrabaho at magpahinga, nagtungo ang lalaki sa labasan at sinabing kailangan niyang umalis. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang pangunahing tauhan ay nagtanong ng may interes kung saan siya pupunta. Sumagot ang lalaki na pupunta siya sa ibaba ng agos dahil kailangan niyang magpatuloy sa paggalugad. Tinanong agad ni Ananta kung gusto niyang mangisda. Kasabay nito, nang marinig niya ang isang positibong sagot, sinabi niya sa kanyang kapatid na babae sa isang masayang boses na sasama siya sa master at babalik siya kaagad. Nang aalis na sana siya ay napatigil siya sa boses ng kanyang ate, dahilan para lumingon siya sa pagkataranta. Marahan nang umiti si Ashada at binati siya ng isang masayang paglalakbay. Idinagdag na dapat siyang bumalik ng ligtas. Ngumiti siya ng malawak at nagpasalamat sa kanya at sumagot na malapit na siyang bumalik. Paglabas niya ng nayon, may naramdaman si Ananta at lumingon siya. Sa kanyang pagkataranta, ang mga tao sa kanyang sariling nayon ay nagbibigay sa kanya ng malamig at mapanglo na tingin. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari at kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng lahat. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang hindi nag-iisip. Maya-maya, dumating sa ilog ang bida at Master Rio. Matapos magsunog ng apoy at mag-ihaw ng isda, nakahuli sila ng isa pang bamaling sa amo at sinabi sa kanya na 1 linggo na siyang nakatira sa kanilang nayon. Tinanong niya kung paano ang kanyang pananaliksik. Sumagot siya na hindi siya gaanong umunlad, ngunit natutunan niya ang ilang mga kwento mula sa mga tagapagmana ng itim na dragon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na noong nakaraan, ang kanilang mga ninuno ay nagdusa mula sa mga pagsalakay ng mga kalapit na tribo. Ngunit salamat sa tulong ng Black Dragon, matagumpay nilang nagawang talunin ang mga mananakop. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga naninirahan sa pamayanan ay mga tagapagmana ng mga mandirigma na pinarangalan ng Black Dragon bilang tagapagligtas ng tribo mula noong sinaunang panahon.